Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang libo, siyam na daan, at 73 fantasy drama na tinatawag na Prison Island. Tara umpisahan na natin. Bagamat tila simpleng ideya ang pelikula sa unang tingin, may kakaibang interes sa konsepto nito. Pinapakita ng mga TV reporter ang mga kuha ng Prison Island na na-film 3 taon na ang nakalilipas sa kalye. Ang parusang kamatayan para sa mga akusado ng first-degree murder ay pinalitan ng exile. Ngayon, ang mga kriminal ay ipinatapon sa San Bernardino Island, mas kilala bilang Prison Island. Imposibleng makatakas mula sa isla dahil napapalibutan ito ng mga minefield, at ang tanging maliit na daanan para sa mga bangka ay binabantayan ng mga military destroyer. Pinaplano ng mga mamamahayag na gumawa ng panibagong pelikula at ipakita ang mga bagong ipinatapon sa isla. Si Bobby ay sangkot sa isang pagnanakaw na nagkakahalaga ng $2 million, habang si Lee Phillips naman ay nagpaputok ng bomba sa isang bangko na tumangging ilipat ang pera sa kanyang pangalan. Si Eddie Collins ay pumatay ng isang pulis, si Bonnie Campbell ay pinatay ang kanyang sariling mga magulang, at si Joylyn ay pinatay ang kanyang asawa. Samantala, si Dear Norman Milford ay isang serial killer at kabilang si Carmen Sims sa mga bagong ipinatapon sa isla. Masaya ang mga TV reporters dahil may magagandang material silang nakukuha. Dinadala ng pulis si Carmen sa isla, binabasa ang kanyang mga karapatan, at iniwan siya roon. Ang una niyang nakita sa tubig malapit sa baybayin ay ang mga bangkay ng mga patay na preso. Isang babae ang naghahanda para sa gabi nang hindi niya napansin na may isang lalaking nakamasid sa kanya mula sa isang mataas na lugar. Sinubukan niyang magpaapoy, ngunit hindi ito nagtagumpay. Maya-maya, ang lalaking nasa mataas na lugar ay bumaba sa dalampasigan. Inalok siya nito ng isang uri ng palakpak, ngunit tumanggi si Carmen. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Dr. Milford. Sinabi niyang ang iba pa ay nasa malapit lamang at may humigit kumulang 40 na silang natitira sa isla. Interesado si Carmen kung ilan ang mga babae sa isla, ngunit sinabi ng lalaki, mas gusto ko sana na mas marami. Ngumiti si Carmen, tila naiintindihan ang sinasabi ng doktor. Umalis ang doktor at nanatili si Carmen upang magpalipas ng gabi sa dalampasigan. Kinaumagahan, nagtungo siya sa kampo ng mga bilanggo. Sa oras na iyon, si Bobby, na nangunguna sa pamamahala ng kampo kasama ang kanyang tapat na alalay na si Monkham, ay lumabas mula sa kanyang kubo. Walang takot na pumasok si Carmen sa kampo at nakita niya ang maraming kalalakihan at 3 babae lamang. Sinubukan niyang makipagkilala sa mga tauhan ni Bobby, ngunit mabilis na ipinakita ni Bobby kung sino ang may kapangyarihan doon. Napasigaw ang bagong dating na si Carmen, ngunit walang tumulong sa kanya. Maging ang mga babae ay tahimik na pumasok sa kanilang mga kubo. Kinagabihan, natagpuan ng isa sa mga taga-kampo si Carmen na natutulog sa kanilang banig. Nagkaroon ng pagtatalo at nang magpasya siyang umalis, walang pumayag na palayain siya. Ipinaliwanag ng mga babae na sila ang pinakahalaga sa kampo at hindi sila pinapayagang umalis saan man. Hindi nagustuhan ni Carmen ang ganitong kalakaran, kaya't nagpasya siyang baguhin ang umiiral na sistema. Ngunit kinaumagahan, kinailangan niyang magtrabaho kasama ang iba pa, nag-aararo ng lupa para sa hinaharap na taniman ng gulay. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, naisip ni Carmen kung may sino man ang nagtangkang lumaban sa grupo ni Bobby. Sinabi sa kanya na may mga nagtangkang tumakas, ngunit walang kasiguraduhan kung mas mabuti ang kanilang sinapit. Paminsan-minsan, may mga away na nagaganap sa pagitan ng mga lalaki, ngunit marahas itong pinipigilan nina Bobby at Mac. Sa araw, nagtatrabaho ang mga babae sa pagtatayo ng isang bodega. Napuno ng dugo ang mga kamay ni Carmen, at sinubukang tulungan siya ng doktor, ngunit itinaboy ito ng tagapagbantay. Sa gabi, naglinis ang mga babae, ngunit dumating si Mangka, at inihayag na lahat ay kailangang magpalakpak sa mga kalalakihan magpaararo sa panggabing shift, maliban kay Bonnie, na pag-aari ni Bobby at tanging sa kanya lamang pupunta. Kinaumagahan, nagbahagi ng pagkain ang mga babae sa mga lalaki. Pinanood nila ang isang away na naganap, at ang bangkay ng natalo ay basta na lamang itinapon sa bangin. Ito na raw ang karaniwang ritual ng libing sa isla. Pagkatapos ng tanghalian, ang grupo ng mga babae, na binabantayan ng ilang bilanggo, ay nagtungo sa ilog upang maglaba. Habang abala sila, inatake sila ng mga bilanggo na ayaw sumunod sa mga utos ni Bobby. Pinatay nila ang mga bantay at dinala ang mga babae. Galit na galit si Bobby at iniutos na hanapin at ibalik ang mga babae. Sa gabi, nagtipon ang grupo sa paligid ng apoy. Kumakain sila ng nahuling hayop at iniisip kung gaano na siguro kagalit si Bobby. Unti-unting nagkakabuo ng mga pares sa mga bagong magkakakilala, hindi dahil sa puwersa, kundi dahil sa tunay na simpatya. Subalit walang nagpapakita ng simpatya kay Teller, at hindi niya ito nagustuhan.
Nagsimula siya ng away, ngunit mabilis siyang napigilan ng iba. Nang bumalik sa katinuan, napag-usapan na walang karahasang magaganap sa kanilang grupo. Kinabukasan, naghanda ang grupo upang lumipat dahil araw-araw silang nagpapalit ng pwesto. Hindi ito nagustuhan ng mga babae, tila buong buhay nila ay kailangang tumakbo. Sa gilid ng ilog, natuklasan ni Lee at Saltpeter na kung idagdag ang gray chalk, makakagawa sila ng itim na pulbura para sa granada. Samantala, si Carmen ay nagdala ng isang nakalalasong halaman na maaring gawing kirari poison, isang kaalamang itinuro ng kanyang lola na mahilig sa mahika. Inutusan muli ni Bobby ang kanyang mga tauhan na halughugin ang bawat sulok ng isla upang matagpuan ang mga tumakas. Kinaumagahan, inatake ng mga tauhan ni Bobby ang kampo ng grupo. Nagkaroon ng marahas na labanan kung saan may mga namatay. Naiwan si Cornel upang bigyan ng oras ang iba na makatakas at hinarap si Monk. Tumakas ang karamihan, ngunit may isang nasugatan. Upang iligtas siya, si Eddie ay nagtungo sa doktor at dinala ito sa kanilang kampo. Sa kasamaang palad, hindi na maaring matulungan ng doktor ang sugatan. Kinabukasan, nag-usap ang grupo tungkol sa kanilang sitwasyon. Hindi na nila kayang magpalipat-lipat sa buong isla, kailangan nilang tuluyang tapusin si Bobby at ang kanyang grupo. Si Lee ay nagsimulang gumawa ng mga granada, habang si Carmen ay naghahanda ng lason. Inilibing nila ang mga patay, at nagpa siyang sumama ang doktor sa bagong grupo. Sa kampo naman ni Bobby, may isang bilanggo na nakagawa ng pinakapayak na radyo, at natagpuan ng lider ang tamang dalas. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Lee, inihanda ng mga kalalakihan ang mga sangkap para sa pulbura. Tuwang-tuwa si Lee dahil perpekto ang resulta. Ngayon, ang mga totoong granada ay handa na sa mga prasko, kailangan lamang hampasin ang fuse bago ihagis. Samantala, si Bonnie ay nagpunta sa talon, ngunit natagpuan siya ng mga tauhan ni Bobby. Narinig ni Bobby sa radyo na darating ang isang bangka na may dalang suplay kinaumagahan. Nagmamadaling tumakbo ang mga kaibigan ni Bonnie para sundan siya, at nakita nilang nakatali siya sa mga poste sa dalampasigan. Sinimulan siyang hampasin ni Bobby gamit ang sinturon. Gusto sanang tulungan ng mga babae si Bonnie, ngunit napagtanto nilang hindi nila kayang labanan ang mga bandido. Bigla namang nakita ni Bobby ang isang bangkang pulis na paparating. Nagtago siya at ang kanyang mga tauhan sa mga bato. Pagdating ng mga pulis, binaba nila ang mga kahon ng suplay sa dalampasigan. Isa sa mga pulis ang hindi nakatiis at nagtangkang tulungan ang sugatang babae. Sa parehong oras, isang bilanggo ang lumangoy papunta sa bangka at kinuha ang baril nito. Pagkatapos, binaril niya ang mga tao sa dalampasigan. Ang mga bandido na tumalon mula sa kanilang pinagtataguan ay kumuha ng mga armas mula sa bangka. Iniwan nila ang isa sa bangka upang magbantay habang ang iba ay nagtungo sa kampo. Nag-isip naman ang mga kaibigan ni Bonnie kung paano sila makakakuha ng mga armas. Nagpasya ang grupo na ang pinakamainam na paraan ay dumaan sa tubig. Isa sa kanila ang tumakbo papunta sa karagatan, lumangoy patungo sa bangka, at ginamit ang blowpipe upang barilin ang bantay. Bumagsak ang bandido at nagkaroon ng baril at bangka ang mga kaibigan, ngunit agad nilang pinatuyo ang gasolina mula rito. Sa parehong sandali, nakita ng doktor si Bonnie at dali-daling tumakbo upang tulungan siya. Sa kampo naman, inakusahan si Bobby ng pagiging duwag. Pinagtanggol niya ang sarili, sinasabing marami na ang namatay sa kanilang hanay. Sa gabi, habang nagtitipon sa paligid ng apoy, ikinuwento ng doktor na siya ay nahatulan dahil sa pagdiskonekta sa life support ng isang pasyenteng patay na. Ayaw na raw niyang bumalik sa lugar kung saan siya ay ipinagkanulo ng lahat. Kinaumagahan, nagtungo ang grupo sa kampo ni Bobby, ngunit wala ng tao doon. Matapos makabuo ng plano, naghiwa-hiwalay sila upang isakatuparan ang bawat bahagi ng plano. Isang babae ang naghanda ng mga lata ng gasolina. Kapag dumating na ang oras, si Bonnie ang maglalagay ng gasolina sa mga tubo ng bodega at sisindihan ito. Ang iba naman ay naghanda para sa pag-atake. Ang una nilang target ay ang palikuran, na agad nilang pinasabog, nagkaroon ng matinding pagkakagulo sa kampo. Walang sino man ang nakakaintindi sa nangyayari. Nagsimula sina Bobby at Monka na magpaputok gamit ang mga nakuha nilang armas. Sa gitna ng labanan, nasawi si Carnal. Nagpaputok si Bobby habang nagtatago sa loob ng bodega. Sa puntong iyon, kinuha ni Lee ang isang granada at tumakbo patungo sa bunker. Isang malakas na pagsabog ang narinig, ngunit nanatiling buhay si Bobby. Pinaputukan niya si Lee at tinamaan ito sa likod. Lubhang napuruhan. Sa kabilang banda tinamaan ang binti ni Monka at naglakad ito papunta sa bunker ni Bobby at nagmakaawang buksan ang pinto. Ngayon, magkasama silang nagtatago sa bunker. Nagalit si Monka kay Bobby dahil masyado nitong inaaksaya ang mga bala. Sa labas, nagbigay ng hudyat si Joy kay Bonnie, ngunit si Bonnie ay parang nawala sa sarili
at hindi maalala kung ano ang dapat niyang gawin. Sinubukan niyang tulungan ang mga sugatan, ngunit siya mismo ay tinamaan ng bala. Tumakbo ang doktor upang tulungan si Bonnie. Itinago niya ito sa ligtas na lugar bago siya nagmadaling pumunta sa mga tubo. Doon, pinakawalan niya ang gasolina sa drain at sinindihan ito. Naamoy ni Bobby ang gasolina, ngunit huli na. Isang malakas na pagsabog ang naganap, winasak ang bunker, at lumabas si Bobby na nagliliyab. Galit na galit si Eddie nang makita si Monka, at muntik na siyang barilin, ngunit natigil siya. Dahil sa pagsabog, nasunog at nabulag si Monka. Natapos na ang lahat. Payapa na ang kampo at muling naibalik ang kaayusan. Naayos na ang mga kubo at abala ang mga tao sa mga gawaing bahay. Maging ang bulag na si Monka ay may tungkulin na at siya ang nagdadala ng tubig. Si Dr. Milford at si Bonnie ay nagtungo sa dalampasigan. Dumating ang mga pulis at humiling na kausapin si Milford. May panibagong paglilitis na naghihintay sa kanya sa mainland. Ngunit sinabi ng doktor na si Milford ay patay na. Ayaw na niyang bumalik, ito na ang bago niyang tahanan. May bagong babaeng dumating sa dalampasigan. Tahimik niyang pinakinggan ang mga salitang pagbati, maligayang pagdating sa Prison Island. Isa ito sa napakaraming pelikula tungkol sa mga kababaihan. Sa serye ng mga pelikula tungkol sa bilangguan na sumikat noong dekada 70, naging tampok ang tema ng pakikibaka ng kababaihan para sa kanilang mga karapatan sa Estados Unidos. Sa ganitong mga pelikula, ang mga bilanggo ay karaniwang mga magagandang babae na, ayon sa kwento, ay inosenteng nahatulan. At doon nagtatapos ang ating kwentong pelikula na pinamagatang Prison Island.